Hello mga ga, nasubukan nyo na ba itong gawin sa ating kamunting kahoy? At ang sarap din pala nito gawin po nating cheese kasama balls. At pwede na naman natin itong pagkakitaan, kaya kung may kamuting kahoy ka, tara, gawa na po tayo. So dito yung ating kamuting kahoy ay balatan lang po natin ito at hugasan. Pagkatapos mabalatan at mahugasan ay timbangin lang po natin. Meron po tayo ditong 1,050 grams. At lutuin po natin ito mga ga or lagain po natin. Ayan, cut lang po natin, naluto na at malambot na po yung ating kamuting kahoy at ito'y malamig na. At kunin lang po natin itong nasa gitna na yung pinakaugat niya. Kung bibili kayo ng kamuting kahoy, ay piliin nyo po yung labo na kulay puti. Kasi itong akin ay kulay dilaw, hindi po siya labo. Nahirapan po ako ditong magkudkod kasi medyo matigas siya. Masarap yung kamuting kahoy na labo at kulay puti para pag iganon lang po natin, dakot-dakutin lang po natin ay madudurog lang po agad kasi malambot. Ito matigas kahit ano po yung press mo ay hindi po siya madudurog. Kaya pinagtyagaan ko na lang po ito na kudkurin. Sa wakas mga ga ay natapos din. So dito meron po tayong 1/4 cup ng tubig plus half teaspoon ng iodized salt. Tunawin lang po natin dito yung ating asin. At itabi lang muna natin yan at dito maglagay tayo ng 1 cup ng light brown sugar at pagkatapos ay ilagay na po natin dito yung tubig na may asin. Half tablespoon ng vanilla extract at 1/4 cup na powdered milk. At maglagay tayo dito ng 1 cup na all-purpose flour. At haluin lang po talaga natin ito mga ga hanggang mag-well combine po yung ating mga ingredients. Dito sa ating coating ay gagamit lang po tayo ng breadcrumbs at yung sesame seeds. At i-form lang po natin ito ng pabilog at maglagay po tayo dito ng palaman. Cheese po yung gagamitin natin dito bilang palaman po natin. At gumamit lang po ako dito ng 1 tablespoon para pang sukat po natin. Kung ayaw nyo naman mga ga na gumamit ng sesame seeds kasi medyo mahal din po yung ating linga ngayon, ay pwede naman na yung breadcrumbs na lang. At kung ayaw nyo din ng breadcrumbs, ay pwede mga ga na lutuin nyo na lang ito na wala pong coating at pagkatapos ay ipalubog nyo lang po ito sa ating powdered milk. At pwede din na asukal na lang po. Mag-coat na lang po kayo ng asukal. Kahit hindi pa ito natin basain ng tubig, ay didikit lang dito yung ating mga coating kasi ay malagkit po ito. At pwede na po natin itong lutuin agad sa mainit na mantika. Lutuin lang po natin ito hanggang sa mag-golden brown. At mahinang apoy lang dapat yung ating kalan dito. At sa ating 1 kilo na kamuting kahoy, nakagawa po tayo dito ng 49 pieces. At ang bintahan po dito ay 3,420. At depende pa rin yan sa ating costing yung bintahan po natin. Kasi hindi din tayo magkapareho ng presyo ng ating kamuting kahoy.